ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa Coco Martin Sigabo. Matapos ang sunod-sunod na pangyayari, napunta si Samantha sa isang sitwasyong halos wala na siyang ligtas na mapuntahan. Hindi niya alam na ang naghihintay na pala sa kanya ang grupo ng mga Zapra. Habang determinado naman si Lucas na tuluyang patahimikan siya, marami ang taong ipinadala ni Lucas para habulin si Sam. Kaya napilitan siyang harapin mag-isa ang mga ito. Wala rin siyang mahinga ng tulong dahil suspendido siya sa NCIA at ayaw din niyang idamay ang kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng dami ng kalaban, patuloy na lumalaban si Samantha at sinusubukan niyang iligaw ang mga humahabol sa kanya. Pero habang nagpapatuloy ang bakbakan, tinamaan nga siya sa balikat. Dahil dito lalo siyang nahirapan na lumaban at tanging paraan na lamang niya para makalayo ay ang pagtakas. Umabot siya sa isang tulay at napilitan siyang tumalon sa malalim na ilog para makatakas sa mga tauhan nitong si Lucas. Hindi pa rin siya pinapabayaan ng mga Zapra. Pinaputukan nila ang ilog habang hinahanap si Samantha. Nang hindi na nila makita ang dalaga, inakala ni Lucas na tuluyan na itong natalo. Pero nakaligtas si Sam at pilit na umahon kahit hirap na siya. Sa huli, nakarating siya sa estero na malapit sa ginintong lupa at doon niya nakuha ang pagkakataong makaalis. Para hindi mapansin ng mga tao ang kanyang kalagayan, nagtago si Samantha sa mga bahay at gumamit pa ng bubong bilang daanan. Habang naglalakad siya sa isang bubong, hindi niya napansin na mahina pala ang bahagi ng kanyang tinatapakan. Bigla itong bumigay at tuluyan siyang nahulog. Sa halip na kalsada mapunta, sa loob mismo ng kwarto ni Gabo, siya bumagsak. Noong mga oras na iyon, nag-iisa si Gabo at nagdadasal tungkol sa isang babaeng magiging makapagkakatiwalaan niya. Hindi niya inaasahan na ilang sandali lang ay may nahuhulog na mula sa bubong. Nang makita niya kung sino iyon, agad niyang nakilala si Samantha, ang babaeng ilang beses na niyang nakaharap noon. Hindi agad makapaniwala si Gabo sa nangyari. Nang dumating si Rudy at tanungin siya kung ano ang nangyayari, sa kanya napatunayang totoong may babaeng nahulog sa kanilang bahay. Ipinaliwanag ni Gabo na kilala niya si Samantha. Siya rin daw ang babaeng nakaharap niya sa isa sa kanyang mga misyon at ang parehong taong nakita niyang tumulong sa kanya noong kakakalabas pa lamang niya sa bilangguan. Dahil dito, naisip ni Rudy na maaaring may dahilan kung bakit paulit-ulit na nagkikita ang dalawa. Pinayuhan niya si Gabo na huwag palampasin ang pagkakataong iyon. Agad namang nakahanap si Gabo ng paraan para maalagaan at magamot itong si Samantha. Kinabukasan wala pa ring malay si Sam, habang nagpapahinga ito ay sinilip siya ni Gabo. Maya-maya pa nagising si Samantha at nakita niyang nakangiti sa harap niya itong si Gabo. Dahil hindi niya agad naitindihan ang sitwasyon, inakala niyang may masang balak ito at muli niya itong sinampal. Nainis si Gabo at ipinaalala niyang siya mismo ang tumulong kay Samantha at nagligtas sa kanya. Nang maintindihan ni Sam ang nangyari, humingi siya ng tawad kay Gabo at dito na niya naipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Maging si Gabo ay naipaliwanag din kung ano ang kanyang side. At yan ang aabangan natin dito lang sa Coco Martin Sigabo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.